Magandang gabi sa inyong lahat mga bro. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob po sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong kaalaman, mga tutorial patungkol po sa ating mga motor. Bali mga bro, matutulog na ako So meron lang nakikiusap sa akin, gawan ko daw ng video. Bali ang motor niya ay Rusi lang po yun Rusi, tawag yun. Rusi MP. Okay? Rusi MP 125. Di ko alam kung 125 or 110 lang. So, ang problema niya kasi, mga bro, bali, nagpalit na daw siya lahat. Ayaw pa rin mag-charge. So, ang problema niya is ayaw mag-charge. Nagpalit na siya ng stator, nagpalit na siya ng charger or yung tinatawag na rectifier, nagpalit na siya ng battery. Nung una, umandar daw yung gumana siya, may battery full charge Tapos, makalipas ng ilang araw, nalubat na naman. So, ayaw pa rin siya mag-charge. Yan yung sasagutin ko ngayong araw or ngayong gabi. Okay, so yun mga bro, bago natin umpisahan, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated tuwing nag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. So, tara! Bago natin mga bro umpisahan yung video, gusto ko lang po i-shoutout lahat ng mga solid na subscribers natin, mga solid na followers natin. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. So bihira man tayo maka-upload ng mga magagandang tutorial, tuloy-tuloy pa rin po yung sumusuporta or yung mga nagsusuporta sa atin. Lalong-lalo na po yung mga solid na subscribers po natin. Okay, so balik tayo doon sa ayaw mag-charge na motor kahit pinalitan nyo na po lahat. So, kung isipin nyo kasi mga bro, yung lahat ng pinalitan niya is yun lang talaga yung mga dahilan bakit nagcha-charge yung isang motor. So, normally, ang motor kahit walang battery, magcha-charge po yan. Dahil mayroon po siyang supply pa rin na manggagaling sa stator, sa rectifier, at sa yun na nga yung magsusupply sa CDI natin. Basta meron kang stator at rectifier. So, tandaan nyo mga bro, meron dalawang klaseng motor. Meron tayong battery drive at meron tayong AC drive. So, lahat, parehas po yan, AC or DC, kahit walang battery, dapat aandar ang motor. Okay, so napapalayo tayo. Balik tayo. Bro, kung nagpalit ka ng stator, okay, nagpalit ka ng stator, nagpalit ka ng rectifier, at nagpalit ka ng battery, so ayaw pa rin mag-charge. Ano nga ba ang posibleng dahilan? So, ganito mga bro, mahirap kasi hulaan yan. Kailangan nyo talaga ng tools dyan. Hindi nyo naman titingnan nyo, hindi nyo naman makikita kung ilang voltahe. Mas maganda nyan, meron kayong voltmeter or meron po kayong multi-tester. Okay? Para kapag ka-umandar siya mga bro, pag ka-umandar siya, malalaman nyo kung nag-charge or hindi. So, ano ba yung voltahe? Ano ba yung required na voltahe para malaman natin na nag-charge? So, dapat mga bro, ang voltahe natin ay at least umabot siya ng 13 volts hanggang 14.8 or 15. Pagpalagay natin 15, sarado, full charge. Ano po yun? Fast charging. So, ang battery kasi natin is mga 12.8, 12.9, 12.7. Yun po ay mga, mga 100% good ang battery. Pagka 12.5, mga 70% na lang ang battery. Mga 12.3 or 12.2, mga ano na lang yun. Mababa na sa 50% yung battery natin. Umaandar yung motor, chinik nyo ng voltmeter, chinik nyo ng tester, ayaw umangat ng 13 volts pataas, ibig sabihin ayaw mag-charge. Ang problema nga ni bro, ang problema na nga yung nung nagtatanong ay bago lahat. Okay, bago lahat. Bro, i-check mo muna yung stator. Okay, kasi mayroon tayong paraan mga bro kung paano malalaman kung gumagana pa yung stator kahit hindi natin kalasin or hindi natin tingnan sa loob. So, ang concern nga nung may-ari mga bro, paulit-ulit na tayo, ay bago. Okay. Bago. Kung kaparehas na kaparehas kasi mga bro ng stator, walang problema. Pero naka-encounter na kasi ako, i-share ko lang dun sa nagtanong. Naka-encounter na po ako ng stator, maliit ng konti kaysa stock, pero pasok lahat ng tornilyo. Ang nangyari, ito yung magneto, yung stator,
halimbawa, nandito siya, yung stator na normal. Pag maliit na ang nakakabit na stator, ganito yung agwat niya. Siyempre, yung magnet, kasi magnet ang andun mga bro, kaya nagpuproduce ng kuryente dahil meron tayong magnet. Magnet sa magneto, at saka yung mga magnetic wire. So, dapat, normally, maliit lang yung clearance niya para magkaroon ng kuryente. Ngayon, kapag napapalit ay stator na maliit, ayan, ganyan ang mangyayari niya, no? So, wala talagang kuryente. So, malalaman nyo naman yun mga bro, gamit pa rin ang tester or test light. So, hanapin nyo yung tutorial natin kung paano mag-check ng stator. So, meron tayong dalawang stator, meron tayong full wave, at saka meron tayong half wave. So, magkaiba yung paraan ng pag-check. Pero meron tayong parehas na tutorial niyan kung paano mag-check ng stator at saka ng full wave stator at saka ng half wave stator. Okay. Kasi kapag ka nag-check kayo mga bro ng stator, sa una pa lang, walang lumalabas, stator ang problema. So, ganito pa. Kapag ka yung stator na binili nyo ay stock talaga, kapares nung size, kapares nung wire, as in stock talaga, ayaw pa rin, proceed kayo mga bro, magpalit po kayo ng magneto. Tested ko na po yan. Marami na tayong testing na mga motor, GTR, meron tayong Mio, meron tayong Wave, at saka XR M110 na Rusi, meron din mga Rusi. Bago na yung stator ayaw mag-charge bago yung rectifier, yung pala, magneto. Yung magnet niya mga bro, parang humihina na rin siya. So, okay. Balik tayo. I-check mo yung stator kasi doon pa lang malalaman nyo kung sira or hindi. Pagpalagay nyo hindi sira, okay. Pagpalagay nyo hindi sira yung stator, gumagana naman. Proceed kayo sa rectifier. So, bawat wire ng rectifier, i-check nyo po yun yung mga socket. Kasi minsan yung mga socket natin, nagkakaroon lang siya ng loose connection or loose contact. Yung ground, napakahalaga ng ground. Sa rectifier, kapag walang ground, hindi po gagana yun ng matino or hindi talaga siya totally gagana. Yung socket do, kasi may mga socket po yun mga bro eh. Stator to CDI may socket. Stator to rectifier may socket po yan. Mag-focus po kayo sa socket muna. Yung stator papunta dun sa rectifier, i-check nyo yung mga continuity ng bawat wire at ng bawat socket. Tapos yung rectifier naman, i-check nyo yung mga terminal niya. So, doon mga bro, sa pag-check nyo, malalaman nyo kung alam yung may putol. Ano? Kasi minsan sa wiring po yan. Kagaya nung na-encounter natin sa Dasmariñas, ganyan din ang problema niya. Rouser 180 naman po yun. Nagpalit daw siya ng bagong rectifier, ay ng regulator kasi yun ang sira, sabi ng mekaniko. Bumibili siya kasi madali lang din naman ikabit, plug and play lang. Pagkabit niya, ayaw pa rin. So, pinasirbisan sa atin, upon checking mga bro, ang nakita kong sira is putol yung groundings. Putol yung groundings. Hindi siya totally putol eh, kasi doon lang siya sa may terminal eh. Kasi meron tayong female at saka male terminal. Sa loob doon, merong mga terminal din. Ano lang siya, parang may corrosion. So, kung titingnan mo sa mata, nakakabit siya. Pero pag actual checking mo, hindi siya, wala siyang power. Mga ganun mga bro. Doon minsan naluluma yung mga ibang electrician o yung mga ibang gumagawa ng motor sa mga ganun problema. Okay, balik tayo mga bro. Kapag ka na-check nyo, malimit naman yan sa Rossi. Mag-focus lang tayo sa Rossi kasi yun lang yung nagtatanong. Okay, yun lang yung nagtatanong, yung Rossi MP. Ang ano niyan mga bro, ang output ng rectifier ay kulay red. Doon kayo magsukat ng kulay red. Yung positive, doon sa pula, or kung meron kayong tester, o kung meron kayong voltmeter, yung negative, ikakabit nyo sa green. Dapat, kapag ka kinik nyo, dapat meron kayong ma-read na yun na nga, 13 volts pataas. Galing mismo sa rectifier. Kasi minsan, ang nangyayari dyan mga bro, na-encounter ko na rin, i-share ko na rin sa inyo. Pag check natin sa rectifier, mayroong reading na 13 volts. Ngayon, pagdating sa battery, wala na siyang reading. So, ano ang problema? Ang problema po noon is putol na naman yung kulay pula papunta sa battery. Kasi sa Rossi, yung kulay pula, mga bro, yung kulay pula sa Rossi, na galing ng rectifier, yun po ay papunta ng battery, dadaan sa fuse. Isa pang wire papunta dun sa ignition switch, dun sa susian natin. Bali, yung pula, ito yung rectifier, mayroong pula na wire, papunta po ito sa battery, dadaan ng fuse, tapos papunta rin siya sa main supply galing sa or papunta sa ignition switch. Yan mga bro ang nakikita kong salarin or nakikita kong dahilan bakit hindi nagcha-charge yung motor ni bro. Kahit bago na lahat. So, makaka-encounter talaga kayo na yun mga bro. So, ako,
bilang mekaniko rin or nagwa-wiring din, naka-encounter na ko niyan, kaya sinishare ko sa inyo yung possible na dahilan. So, ayun na nga, i-check nyo yung stator, yung rectifier, sukatan muna pag wala sa rectifier. Okay? Pag wala sa rectifier, wirings po yan. Okay? Wirings po yan. Sana mga bro, maliwanag po sa inyo, ano. So ito, pasensya na kayo mga bro dun sa ibang motor kasi ito ay para sa Rusi MP lang. Pero kung nagigit nyo yung sinasabi ko, applicable po siya sa lahat ng motor. Pero yung color coding, i-disregard nyo kasi hindi lahat ng motor ay isa po ang color coding na ginagamit. For example, sa Kawasaki, ang main supply nila ay kulay white. Okay? White po yun, white. Hindi siya kulay pula. So, bali walang kulay pulang, main supply yung ating mga Kawasaki. So, bro, sana nasagot ko yung katanungan mo doon sa problemang ayaw mag-charge kahit pinalitan na lahat. So, nawawala na si bro ng pag-asa. Kahit naman sino, nawawalan ka talaga ng pag-asa kapag pinalitan mo na lahat, ayaw pa rin. So, yun mga bro, magpapahinga muna tayo kasi sakit na mga katawan ko. Ulitin ko mga bro, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na pagsuporta sa atin. Kahit hindi na tayo nakakapag-upload ng malinaw na video, malinaw na tutorial. Kasi mga bro, may kwento ko sa inyo. Minsan yung mga nagpapagawa kasi dito sa akin, nagmamadali. So, hindi naman tayo pwedeng gumawa ng video. Kaya kung napapansin nyo, ang layo na ng tutorial natin. So, marami nga nagme-message sa akin, bro, parang hindi na tutorial yung ginagawa mo. Yun na nga, napansin. Kasi kung mga karang taon mga bro, yun yung mga solid subscribers natin. Alam nyo na, step by step tayo kung mag-tutorial. Hindi kagaya ngayon, nasasabihin ko lang, ito, meron tayong gagawin, dumayo. Tapos hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung mga ginawa natin sa motor. So, medyo lumalayo tayo dun sa title natin, RRJ TV Random Tutorial. So, hayaan nyo mga bro. Sisikapin natin na makagawa tayo ng mga basic tutorial. Lalong-lalo na dun sa mga FI na motors. So, inaaral din natin kasi napag-iwan na tayo mga bro. So, nung mga nakaraan taon kasi, parang ayaw ko na gumawa ng motor. Gusto kong gawin yung sarili ko na lang para ayaw ko na gumawa sa iba. Kaso marami nakikiusap sa atin mga bro. May dumadayo dito sa atin. Ang lalayo nila, mayroong galing Sorsogon, mayroong galing Bulacan, may Ecija, may Pampanga. So, mayroong pang Cabanatuan. So, almost 5 to 10 hours nagbiyahe tapos hindi mo gagawin. So, nakakahiya naman. Kaya, baka saan pa tayo makarating. So, ulitin ko, maraming salamat po sa mga solid na subscribers natin. Sana patuloy nyo akong suportahan mga bro para patuloy tayo makapag-share ng mga panibagong kalaman patungkol sa ating mga motor. So, doon sa mga nagtatanong, mga nagme-message, tuloy lang kayo sa pag-message mga bro kasi sa dami nagme-message, hindi ko minsan nasasagot at hindi ko minsan nakikita kasi natatabunan yung message. Ngayon, sa mga gustong magtanong, mag-request ng video, ayan, so mag-message kayo mga bro at pag may oras tayo, gagawa natin ng tutorial po yan. So hanggang dito lang, magandang gabi sa inyong lahat at ride safe po palagi.